Purihin ng Panginoon para po sa mensahe ng ating Panginoong Diyos sa buhay natin sa araw na ito. Hayaan niyo po akong basahin ang aklat ng Galatia from the book of Galatians chapter 5 verse 16 hanggang 25. Ito po ang sinasabi, Galatians 5:16 to 25. I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in the time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, self-control. Against such there is no law. Verse 24, and those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires. 25, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa. Ito po ay ating pinamagatan na the right way of life. Ibig sabihin, walk in the Spirit. Ang binasa po natin ay sa New King James Version. Na gusto nating bigyan muna ng background, ito pong isinulat ni Apostol Pablo kung bakit niya naisulat itong Galatians 5:16 hanggang 25 na ating pong tatalakayin ngayon. Una sa lahat, makikita natin sa mga naunang mga talata na ang mga Galatian Christians ay sinabi ni Apostol Pablo, pinawalang sala na sila dahil sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo. At ganoon din naman ang bawat isa sa atin ngayon. No, tayo ay napawalang sala na dahil sa biyaya ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. Subalit ang mga Galatian, nais pa rin nilang sundin yung tinatawag na kautusan o gusto nilang i-practice pa rin ang kautusan para daw po sila ay mapawalang sala. Kaya sila po ay pinaalalahanan muli ni Apostol Pablo dahil napansin ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 5 verse 7 hanggang 9, napapansin ni Apostol Pablo na itong mga mananampalataya na ito, nung una, napakaganda at napakabuti ng kanilang mga ginagawa. Ngunit kinalaunan ay humahanto nga doon sa hindi na nila pagsunod doon sa katotohanan ng banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya sabi ni Paul doon sa Galatians 5:7 hanggang 9, verse 7 hanggang 9, mabuti noon ang mga ginagawa ninyo. Sino ang pumigil sa inyo sa pagsunod sa katotohanan? Hindi maaaring ang Diyos ang pumigil sa inyo dahil siya ang tumawag sa inyo sa pananampalataya. Isipin niyo sana na ang maling aral ay parang pampaalsa na kahit kaunti ay makakapagpaalsa sa buong masa ng harina. So ito'y nangyayari doon po sa mga mananampalataya sa Galatians. Sa kabila ng kanilang sigasig sa pananampalataya, habang tumatagal sila sa kanilang pagiging mananampalataya, nagkakaroon sila ng confusions sa kanila pong faith hanggang sa binalikan na nila ang mga practice ng kautusan dahil una sa lahat, ang mga Hudyo, yun po ang kanila pong pinanggagalingan noon nung wala pa ang ating Panginoong Jesucristo, nung hindi pa nila tinanggap ang ating Panginoon sa buhay nila. Kaya pinaalalahanan sila ni Apostol Pablo patungkol sa kanilang pananampalataya. So,
paalala ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya, doon po sa Galatians 5:13 hanggang 15, sabi niya, tinawag kayo para maging malaya. No? Pinalaya na kayo ng ating Panginoong Jesucristo. No? Huwag gamitin ang kalayaan para pagbigyan ang pagnanasa sa laman. So meron tayong matutunan din yan dito sa ating kapanahunan ngayon. Sabi ni Apostol Pablo sa kanila, doon po sa simula verse 13 hanggang 15, mahalin ang kapwa gaya ng inyong sarili. Paalala niya doon, para sa buong iglesia, huwag mag-aaway-away ang bawat isa para hindi masisira ang buhay din ng isa't isa. Sabi ni Apostol Pablo. Tandaan natin, meron ding binanggit dyan sa aklat ng Juan, sa unang sulat ni Juan, sa 1 John 2:16-17. Ang sabi doon, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. No. Ang mundo at ang lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Ngunit, ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Napakagandang salita ng banal na kasulatan na pinapaalala sa atin ni John. No? So dito mga kapatid, napapansin natin kahit mga Kristiyano sa banal na kasulatan sa Biblia ay meron din ganyang mga nagiging problema. Magaling lamang dun sa active lamang, very active lamang kapag sila po ay bago pang Kristiyano. Sa tinagal-tagal ng kanilang pagiging mananampalataya, nakakaranas na ng maraming mga suliranin sa buhay, nagkakaroon na ng temptations, nagkakaroon na ng pagpapasakop sa laman. At ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo, ang matindi rito, yung pong pananampalataya na binabalikan nila yung pagnanais na sila ay gumawa ng mabuti para sila ay mapawalang sala ng ating Panginoon. Hindi nila alam na sila ay pinawalang sala na, pinaalala ni Apostol Pablo, at sila ngayon ay nabubuhay sa Espiritu. Nga lang, pansin natin, meron pong dalawang bagay na ating makikita dito sa mga talatang ito. Una na dito ay yung kapamaraanan ng espiritual na buhay. Kapamaraanan ng sanlibutang ito. No? Subalit, ang kapamaraanan ng sanlibutang ito, makikita natin doon sa verse 17, mga kapatid. Una nating maututunan dito, yung kapamaraanan ng sanlibutang ito ay makasisira ng kaluluwa ng bawat isa. Kapag ito po ay sinang-ayunan ng bawat tao, ang hilig sa laman, kapag ito po ay sinasang-ayunan ng mga tao, ito po ay makasisira ng kanila pong kaluluwa. Okay, so titingnan natin, una dito, the way to spiritual devastation. Alam natin, dun sa verse 17, nakikita natin, sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu. At ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanais ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang gusto ninyong gawin. So may ganyang kalagayan ang bawat isa sa atin, lalo na ang mga mananampalataya. Ang kalagayang mahina ang ating pong physical. Matatag ang ating spiritual. Malakas ang spiritual, mahina ang physical. Kaya dito, kapag physical ang ating pong titingnan, alalahanin, at yan ang nagiging focus natin, ang sabi ng banal na kasulatan, yan po ay laban sa espiritu na mayroon tayo. Kaya po ang nangyayari, dahil sa ang isang tao o isang mananampalataya ay nakafocus siya sa pangangailangang physical niya, pagdating ng mga kahirapan, pagdating ng mga pinagdadaanan sa buhay, katulad ng ating pong kalagayan ngayon, kung minsan, mayroong mga iba't ibang katanungan patungkol sa ating Panginoon na hahantong dun sa, kung minsan humahantong ito sa pagiging kawalan ng tiwala sa kapangyarihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. So the flesh opposed the spirit. Kung ang flesh, kung ang laman ay laban sa espiritu, sa bawat mananampalataya na meron ng
meron ng tinanggap na espiritu ng ating Panginoon, nararapat lamang na siya ay magpapasakop o magpapasailalim sa espiritu ng Diyos na sumasa kanya. O pansinin natin, kahit kay Apostol Pablo doon sa kanyang buhay, mananampalataya, merong warfare kung tawagin. Merong labanan ng espiritu at laman sa kanya pong kalagayan. So, kapag nakafocus po ang bawat isa sa atin sa pangailangan ng ating physical na kalagayan, ngayon, ang flesh po na ito ang nagiging dahilan. Itong mga pangailangan ng flesh na ito na nagpapahirap sa ating mga kaisipan, nagpapahirap sa ating pong damdamin, naging dahilan kung bakit nag-question tayo sa ating Panginoon. Ito pong mga bagay na ito, na kung saan pinagtuunan ng pansin ng bawat isa sa atin, yung laman, yan po ang magiging dahilan kung bakit tayo ay hindi natututong manalangin. Yan po ang nagiging dahilan kung bakit nababawasan yung pong ating commitment o yung pong ating pakikipag-communicate sa ating Panginoon. Yan po ang nagiging dahilan kung bakit nawala na tayo ng ganang mag-aral ng banal na salita. Pag nakafocus tayo sa physical nating pangangailangan sa sanlibutan ito bilang mga Kristiyano, yan din po ang nagiging dahilan kung bakit hindi tayo nagkakaroon ng kakanyahang ibahagi sa iba ang ating pananampalataya. Yan din ang nagiging dahilan kung bakit hindi tayo nagkaroon ng bahagi para lumago ang church ng ating Panginoon. No, ang daming marami pong nagagawang hindi maganda kapag tayo po ay nakafocus sa physical nating pangangailangan. Pag nakafocus tayo sa sakit at karamdaman na meron tayo. Ang katotohanan niyan, sabi ng ating pag-aaral ng nakaraan, ang ating pong physical na katawan na ito ay mawawala po sa sanlibutan ito. Lahat po tayo ay makakaranas ng karamdaman sa physical. At kapag kadyan po tayo nakafocus mga kapatid, yan din po ang nagiging dahilan kung bakit hindi nagtatapat sa Panginoon ang ilan. Yan din ang dahilan kung bakit nawala ng ganang sumunod sa salita ng Diyos. At marami pang ibang nagagawa na hindi maganda at hindi tama kapag ang bawat tao, ang bawat isa sa atin ay nakafocus doon po sa pangangailangan ng physical na katawan lamang. Tandaan natin na ang buhay Kristiyano ay hindi po ito wala po tayo doon sa isang lugar na palaruan. No? Christian life is not a playground, mga kapatid. No, Christian life is a battlefield. Paikibaka po ito ng spiritual at laman. No? Punong-puno po tayo ng pakikibaka. Hindi po tayo nandito para pagkatapos ating tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo ay nagiging kampante na at wala na tayong dapat na panghawakang mga bagay. No? Kailangan ipagpatuloy natin na panghawakan ang pangunguna ng Espiritu ng Diyos na sumasa atin. No? Sabi nga, mga dayuhan tayo sa sanlibutan ito. Yan po ang katotohanan sa physical na kalagayan natin. At yan po ay binanggit ni Apostol Pedro sa unang sulat niya, sa unang Pedro chapter 2 verse 11. Sabi niya doon, mga dayuhan kayong nakikitira lang sa mundong ito. Kaya nakikiusap ako sa inyong talikuran na ninyo ang masamang pagnanasa ng inyong katawan na nakikipaglaban sa inyong espiritu. Sabi ni Apostol Pablo kanina, kaya hindi natin nagagawa ang mga bagay na nais natin dahil nakafocus tayo sa mga pangangailangan ng laman. Si Pedro, sinasabi niya dito na pansamantala lang buhay natin sa mundong ito. Ika nga, mga dayuhan tayong nakikitira lamang sa mundong ito. Kaya hindi natin ito dapat na bigyan ng pangunahing focus sa ating mga buhay. Ang bibigyan natin ng focus sa ating mga buhay ay yung buhay na inilaan ng ating Diyos dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil katotohanan niyan, sa Galatians 5:19 hanggang 21, ang atin pong laman, no, yung pong physical natin, itong ating laman, ay prone po yan sa anumang mga pagkakasala. No? Verse 19, 20 hanggang 21 ng Galatians chapter 5, ulitin natin po yung binasa natin sa English kanina. Ito po ay Tagalog.
Contemporary Version. Ang sabi ito sa verse 19, ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Diba? Maraming mga binabanggit dito na mga gawang makalaman, no? Sexual na immoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, no? Ano pang iba diyan? Pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, no? Verse 21, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kahalayawan. At sabi pa niya dito, at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginagawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi napapabilang sa kaharian ng Diyos. Prone sa kasalanan ang physical natin. Na kapag ito po ay magiging focus tayo dito sa ating pangailangan pampisikal, pwede tayong magkakasala. Pwede tayong magkamali sa ating mga pamumuhay. At ang masama dyan, yung mga taong wala pang Kristo sa kanilang mga buhay, ang mga kasalanan yan ay hindi pa napapatawad. At ang sabi ng banal na kasulatan, ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng ating Diyos. Para mapabilang ang isang tao sa kaharian ng ating Panginoong Diyos, pinakailangan niyang magkaroon ng relasyon sa Diyos. Ito'y sa pamamagitan ng pagtanggap niya sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas niya. No? Dahil alam natin na ang makasalanan ay talagang haharap yan sa hukuman at siya po ay i-judge at siya po ay tutungo sa apoy ng kapahamakan, yung hell. Psalm chapter 9 verse 17 sa Tagalog, Salmo chapter 9 verse 17, namamatay ang taong masama sa lahat ng bansa dahil itinakwil nila ang Diyos. May mga patunay ang banal na kasulatan doon sa tunay na kalagayan ng mga taong wala sa ating Panginoong Jesucristo at sa mga taong nasa pananampalataya ng ating Panginoon. Subalit ito pong tinutukoy ni Apostol Pablo dun sa ating binasa kanina, yung pong ating tinatalakay. Ito po ay mga mananampalataya na kung saan humihina ang pananampalataya at nagbalik sa dati pong pinaniniwalaan na kung saan nais nilang gumawa ng mga mabubuting bagay para sila ay mapawalang sala. Subalit hindi ganyan ang kalagayan ng isang mananampalataya. Sila po ay napawalang sala na dahil sa ating Panginoong Jesucristo na tinanggap nila sa ating mga buhay. At kung tayo man ngayon ay nakakagawa ng mga mabuting bagay, dahil yan sa ating pagsunod sa kalooban ng banal na Espiritu na sumasa atin. Kaya ang outcome nun ay mabubuting bagay. Ang outcome nun ay magandang pamumuhay, magandang lifestyle. No? Una sa lahat, yun ang makikita. So yun po ang ating mapapansin dun sa una nating pag-aaral, na kapamaraanan ng spiritual devastation, na meron pong kapahamakang spiritual kapag wala po ang pananampalataya ng isang tao sa ating Panginoong Jesucristo. Ikalawa, dahil dalawang bagay lang naman po yung ipinapahayag doon ni Apostol Pablo. Ikalawa po ay yung kahalagahan ng buhay natin sa espiritu ng ating Panginoong Diyos. Galatians 5:16. Sabi doon, no, yung una nating binasa, I say then, sabi ni Paul, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Sabi ni Apostol Pablo, ang lunas para hindi natin mapagbigyan ang nasa ng ating pong mga laman ay ang paglakad sa Espiritu. No, ito pong paglakad sa Espiritu, ang ibig sabihin nito ay pagpapasailalim o to surrender to the Spirit of truth. No? Pagpapasailalim, pagpapasakop natin sa Espiritu ng katotohanan. John 16:13, sabi po dito, however, when He, the Spirit of truth, has come, pakinggan po natin ito, He will guide you into all truth. Sa lahat ng katotohanan, i-guide tayo ng banal na Espiritu nung siya ay nanahan sa atin. Kanya kanino tayo magpapasakop dapat?
para malaman natin ang buong katotohanan at pawang katotohanan lamang. Ang salita ng Diyos ang katotohanan. Ang ating Panginoong Jesucristo ang katotohanan. Sino ang dapat na sundin na gustong itukoy ng banal na kasulatan? Kundi ang Espiritong sumasa atin dahil sa ating Panginoong Jesucristo. No? Ito yung ibig sabihin ng to walk na sinasabi dito ni Paul. Walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. So makikita natin na kaagad kung bakit ang isang tao ay napagbigyan niya palagi ang pagnanasa ng kanyang laman. Ito ay ang kadahilanan nito ay dahil siya ay lumalakad sa kamunduhan. Malinaw po yon. Dahil kapag ang isang tao ay lumalakad sa Espiritu ng ating Diyos, hindi niya mapagbibigyan ang nais ng ating laman. Yan ang warfare sa mga mananampalataya. Laman at Espiritu. Subalit napakamahalaga na ating pong panghawakan yung tinanggap nating Kristo sa ating mga buhay. Panghawakan natin ang pangunguna ng banal na Espiritu na sumasa atin upang hindi natin mapagbigyan ang mga gawaing makalaman. Malinaw naman po yan. Kaya tayo hindi nakakagawa ng mga bagay na makalaman, o ibig sabihin kaya hindi tayo nagnanais ng mga pagkakasalang mga bagay sa ating mga sarili dahil yan sa pagpapasailalim natin sa Espiritu ng Diyos na sumasa atin. Okay? Sa Epeso, si Paul pa rin ang nagsasabi dito. Chapter 5 verse 18. Sabi niya, huwag kayong maglalasing dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Sa halip, ito po yung dapat nating pakatandaan, sa halip hayaan ninyong mapuspos kayo ng banal na Espiritu. Yan ang mahalaga sa buhay. Yung tayo po ay mapuspos ng kabanalan ng banal na Espiritu at ito ay ating susundin. So ang buhay natin, sabi nga, pinangungunahan tayo. Kung hindi laman, banal na Espiritu. Ang tanong dito, sino ang dapat nating hayaang mangunguna sa atin? No? Sabi nga, which one wins depends upon which one we yield to. Kung sino man ang nanaig, na nangunguna sa ating mga buhay, patunay lamang yan na sa kanya tayo, nasa kanya tayo kung saan, kung ano yung pamumuhay na nakikita natin ngayon, patunay lamang yan na doon tayo nakikipag-ugnayan. No, kung tayo po ay nakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos, sumusunod tayo sa banal na Espiritu na sumasa atin, hindi tayo makikitaan ng ganong mga bagay sa ating mga buhay. Hindi tayo makikitaan ng mga bagay na hindi tama sa ating mga buhay. Romans 6 verse 16. Sabi na Apostol Pablo, hindi nyo ba alam na alipin tayo ng anumang sinusunod natin? So kung sino pala yung ating mga sinusunod, doon pala tayo alipin. Kaya makikita natin sa ating mga buhay ngayon, kung ano yung ating mga tinatangkilik, doon tayo naiging alipin. Kaya sinasabi niya dito, kaya kung sinusunod natin ang kasalanan, alipin tayo ng kasalanan. At ang dulot nito ay kamatayan. Pero kung sumusunod tayo sa Diyos, mga alipin tayo ng Diyos. At ang dulot nito ay katuwiran. So, yun po yung malinaw na salita ng katotohanan na nag-explain sa atin kung paano natin malalaman kung sino ang ating pinapanginoon, kung kanino ba tayo nagiging alipin. So nangyayari, ang temptation ay dumadating kapag ito po ay hinahayaan natin sa ating mga sarili. No? Ang temptation ay, tayo po ay matempt ng temptation kapag siya po ay hahayaan natin sa ating mga sarili. At yan po ang binabanggit din ni James sa Santiago 1:14. Santiago chapter 1 verse 14. No, natutukso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. So merong sariling pagnanasa ang isang tao. Kahit ang isang Kristiyano, merong sariling pagnanasa. Ang tanong dito, kaninong pagnanasa ang dapat nating sundin gayong tayo ay mga mananampalataya na? Hindi po ba tayo po ang mga kasagot niyan? Sabi ni Juan sa 1 John chapter 4 verse 4, there are children
are from God and have overcome them. You, pala, sabi dito, you, their children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Ang Espiritu ng Diyos na sumasa atin ay lalong dakila kaysa Espiritong nangunguna sa sanlibutan ito. Kaya ang bawat isa sa atin ay meron pong kakanyahan dahil sa ating Panginoong Jesucristo na malagpasan po ang anumang uri ng tukso. Ito ang paalala ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Galacia. Paalala sa mga Kristiyano sa Galacia, subalit makikinabang tayo nito ngayon dahil hayag at ipinapahayag ng banal na kasulatan sa bawat isa sa atin kung ano ang nararapat nating gawin doon sa kalagayan na meron tayo bilang mga anak ng Diyos. No? So, ang evil, mga kapatid, ang kasamaan ay talaga namang malakas sila kumpara sa atin. Subalit, tinitiyak dito ni Juan sa bawat isa sa atin na ang Diyos, ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos is even stronger dahil sa kapangyarihan ng sanlibutan ito. No. Dadaigin ng Diyos ang lahat ng masama. Dahil nadaig na nga. No. At nangyayari na nga yan. Dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi ron, do not be frightened. Huwag tayong mga takot sa mga masama. At huwag tayong matakot doon sa mga masamang bagay na yan dito sa sanlibutan. Nariyan talaga yan. No, makikita talaga natin yan. Subalit ang Espiritu ng ating Panginoong Diyos at ang kanyang buhay na salita na ating pinanghawakan, sa puso natin nananahan yan. Dahil sa puso yan nanahan, mga kapatid, puso din natin ang makikinig sa kapamaraanan ng banal na Espiritu. Kaya yung desire natin na makalaman, madaling ma-overcome yan. Dahil sa puso natin nananahan ang buhay na salita ng ating Panginoon. At ang patunay niyan, mga kapatid, ang Espiritu ng Diyos na yan, binabanggit na nga nung talatang ng verse 18 na napagtagumpayanan niyan ang kautusan. Di ba? Kaya sa bawat isa sa atin, kanino tayo nagpasakop? The Spirit gives us victory over the law. Dahil sa banal na Espiritu ng ating Panginoong Diyos, nagtatagumpay na tayo doon sa kautusan. At tayo po ngayon ay pinalaya ng ating Panginoong Jesucristo. Nasa ilalim tayo ng biyaya ng ating Panginoon. Okay, Galatians 5:18, ngunit kung nagpasakop kayo sa banal na Espiritu, hindi na kayo sakop ng kautusan. Ang tanong dito, kanino ba tayo sakop ngayon? At kanino ba tayo nagpapasakop? So sinabi ito ni Apostol Pablo dahil sa mga mananampalataya sa Galacia kasi ay gusto pa ring i-practice ang mga ang kautusan. Gusto pa rin nilang i-practice yung pong kanilang dating pananampalataya nung hindi pa sila Kristiyano. So humihina ang kanilang tawag na pananampalataya habang tumatagal sila sa pagiging Kristiyano. At ito din ang paalala ng Biblia sa bawat isa sa atin ngayon. Submit to the Holy Spirit. Dahil tayo po ay nasa ilalim ng biyaya ng ating Panginoon at wala po sa kautusan. Pinalaya tayo ng kautusan dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya dapat ating gawin, mamuhay tayo na may kalayaan sa ilalim ng biyaya na ito ng ating Panginoon. At hindi lamang yan, ang Espiritu ng ating Panginoong Diyos ay nagbibigay sa atin upang tayo po ay magtagumpay laban sa kalagayan dito sa sanlibutan ito. No? Guided po yung ating mga buhay. Mabigat ang ating mga pinagdadaanan sa ngayon. Totoo po yan. Dumaranas tayo ng pandemya, kapos sa buhay, at dahil dyan, nawala ng trabaho, dahil sa pandemyang ito, may mga karamdaman ng iba, ang maraming mga tao. Pressured pa yung iba nating mga kapatiran dahil sa mga lingguhan o buwanang mga bayarin at pangangailangan araw-araw. No? Pero kumusta tayo ngayon? Kanino tayo nagpapasakop? Kanino tayo nagpapasailalim? Paano tayo namumuhay?
Mapayapa po ba ang buhay natin ngayon o magulo ang buhay? Magulo ang isipan. Galatians 5:22. Kanina po, tuloy-tuloy po nating pagbasa. Although hindi na po natin iisa-isahing i-explain ito dahil alam natin na pag-aaralan natin ang mga talatang ito. Ulitin lamang po natin sa pagbasa. Galatians 5:22 hanggang 25. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Di ba? Madami po ito. Ang sabi ito, una, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Ipinako na ng mga nakay Kristo ang pagnanasa at masamang hangarin ng kanilang laman doon sa cross. At dahil nga, namumuhay na tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, magpatuloy tayo sa patnubay nito. Napakaganda ng kalagayan ng isang taong nagpapasakop sa banal na Espiritu na sumasa kanya. Nagbubunga. Makikita natin kung kanino tayo nagpapasakop dahil dun sa ibinubunga ng ating buhay. Dun sa nakikita natin sa ating mga sarili. Kamusta po ang ating mga sarili ngayon? Ang banal na Espiritu ay nagbubunga ng ganitong pamumuhay na tinutukoy sa Galatians 5:22 and 25. At yung ganyang mga bagay, mga kapatid, ay mangyayari yan dahil sa kalikasan ng ating Panginoon. No? Pamumuhay na matatagpuan lamang sa kalikasan ng ating Panginoon. Dahil sa Kanya po nanggagaling yan. So itong mga bagay na binanggit po dito sa verse 22 hanggang sa verse 23 ay ito po yung sabi ito, they are the byproducts of Christ's control. Produkto po yan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil siya po ay may kontrolado sa mga bagay na yan. Hindi po natin kayang gawin yan, yung mga mabubuting bagay na yan. Kaya nga ang tawag dyan ay bunga ng Espiritu. Hindi po bunga natin yan. Bunga yan ng Espiritong sumasa atin, nahahayag sa ating mga buhay dahil sa Kanya tayo, sa banal na Espiritu tayo, nagpapasakop o nagpapasailalim. Di ba? So merong bungang ipinoproduce ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. At natural po yan. Natural na bunga dahil sa ating pananatili sa ating Panginoon. Ngayon, titingnan natin ang John 15, verse 1 hanggang 5. Pero ating pong babasahin dito yung mga salitang ito. Sabi ito ng ating Panginoong Jesucristo, ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami. So kaya po pala madami ang binabanggit doon sa fruit of the Spirit, no? Maraming laman ng fruit na 'yun. Okay? At sabi pa dito, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Yan ang katotohanan sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kung wala ang ating Panginoon, mapapahamak tayo sa sanlibutan ito. Kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan, kaya nagkaroon tayo ng maayos na pamumuhay dahil yan sa ating Panginoong Jesucristo. So ibig sabihin, ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi lamang nakapagbibigay ng buhay na walang hanggan, kundi sa buhay nating mananampalataya ngayon, pwede siyang kumilos sa atin. Nga lang, magpasakop tayo. Tiyakin nating nakakabit tayo sa puno. Sabi nga dyan, mga sanga tayo, siya ang puno. At kapag tayo po ay nananatili, nakakabit tayo sa ating Panginoong Jesucristo, mamumunga tayo. No? Ilan daw po ang bunga? Marami. Magbubunga ng marami. Napakagandang kalagayan po ito. So pakatandaan po natin ito mga kapatid sa buhay ng isang mananampalataya. Kapag tayo nagpapasailalim sa banal na Espiritu sa ating mga buhay, sabi dito, palagi po yang magpuproduce ng bunga. At ang bunga ng banal na Espiritu ay mabuting bunga. Okay? Tayo ay mga sanga, ang Panginoon ang puno, at kung tayo ay mga sanga, magbubunga tayo ng marami ayon sa puno na kinakabitan o kinalalagyan natin. Matthew 7:20, sabi dito ng ating Panginoong Jesucristo, yes,
Just as you can identify a tree by its fruit, so you can identify people by their actions. Okay, so yan po ang malinaw na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan at malinaw na mga bagay na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. At yan po ang magiging beses ng ating pong pananampalataya at karunungan. Makikita ang bunga ng bawat isa sa atin. Depende kung ano yung ating mga outcome ng ating pong mga buhay, ang ating mga ginagawa. So, kumusta po ang buhay natin ngayon? Kumusta po tayo? Kumusta po ang bawat isa? Ano pong kapamaraanan sa buhay ang ating pong tinatahak sa ngayon? Kapamaraanan po ba ng mundo? O ito yung pagkakasala pa rin? O nagpapasailalim na tayo sa kapangyarihan o sa kapamaraanan ng banal na espiritu ng ating Diyos? Yan po ang tanong. So bilang bahagi ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, bilang ikaw ay bahagi o sinasabi mong ikaw ay bahagi ng katawan ng ating Panginoon, simulan mong gawin ngayon kung ano ang nais ng Diyos para sa iyo at hindi ang nais ng sanlibutan. So, pakatandaan natin, meron pong instruction ng ating Panginoon. Diba? Abide in Him. John 15:7, verse 7 po yan. If you abide in me, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Yan ang tuwiran. Tuwirang sinasabi ng ating Panginoon. At totoo po yan dahil makapangyarihan ang kanyang salita. So regardless po kung ano man ang ating mga pinagdadaanan sa ating mga buhay sa ngayon, kailangan lamang po nating isurrender sa ating Panginoong Diyos yan. Dapat ating gawin ay magtiwala palagi sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang pangunguna. Sabi nga ng Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Madadaya po tayo kapag ang ating pong pinanghahawakan ay yung mga sarili nating karunungan o kaalaman. No? Madadaya tayo ng sanlibutan ito, mapapahamak tayo, maghihirap tayo. So, yan po ang ating topic ngayon, walk in the Spirit, the right way of life. Surrender natin ang ating pong pakikibaka na ito sa buhay, surrender natin sa ating Panginoon. Bakit? Dahil hindi naman sa atin ang labanan na ito. Sabi nga, the battle belongs to the Lord. Malalagpasan po natin ito mga kapatid dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Magtiwala lamang po tayo. Sabi nga ni Apostol Pablo, para sa ating pong pansamantalang pagtatapos. 1 Corinthians 5:15-57, sabi niya, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Malalagpasan natin yan. At yan ay dahil sa ating Panginoon. Huwag tayong magpanik. Sabi nga dito, don't panic because of what you've experienced right now. Pakatandaan natin kung paano kumilos ang Diyos sa ating mga buhay. Kung paano siya kikilos. Tingnan natin. Paano ba kumilos ang Diyos sa panahon nila Moses? Doon sa Exodus chapter 14. No? Takot na takot ang mga Israelita dahil napakarami at tinutugi sila ng mga Egyptians. Pero sabi ni Moses sa mga tao, sabi niya sa mga Israelita, sabi niya, fear not, stand firm, and see the salvation of the Lord, which He will work for you today. Ganon din sa bawat isa sa atin ngayon. Meron tayong mga pinagdadaanan, nahihirapan tayo. Sabihin natin sa ating mga sarili, fear not. Manindigan tayo sa pananampalataya na meron tayo at makikita natin kung paano kumilos ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Ang sabi pa nga niya doon sa verse 14, Exodus 14:14, sabi ni Moses dito, the Lord will fight for you. At hindi po nagbabago ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Siya po ang makikibaka doon sa ating pong pinagdadaanan sa ngayon. Kaya napakalaki ang ating pag-asa.
na mapagtagumpayan natin lahat ng mga bagay na ito. Ang sabi niya doon, ang dapat gawin daw po, you have only to be silent. Relax lang tayo. Chill lang po tayo. Tiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Siya po ang makikibaka. Siya po ang magbigay ng solusyon sa lahat ng ating mga pinagdadaanan ngayon. Kung ano man yan. No? So, 1 Corinthians, paalala about it sa atin. Bago dyan, sabi dyan, do not fear, stand firm, and see how the Lord Jesus Christ works for you. So, ito po yung talata na binanggit ni Apostol Pablo, ang ating pong panghuling talata sa araw na ito. Unang Korinto 16 verse 13. Be watchful, stand firm in the faith, act like men, be strong. Iyan po, purihin ang ating Panginoon. God bless po sa ating lahat.